So for today, we will be discussing all about substantive tests. Ayan. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na talagang aligned to what you're studying in auditing problems. Yan. So kung favorite nyo yung ODPROB and favorite nyo rin yung IT, ayan. So ito yon. Ito yung anak nung dalawang yon. Ayan. So we will be doing some substantive tests or mga procedures, no? But using the smart books. Okay, so recall lang, ano po ba yung substantive procedure or mga substantive test natin? So pag sinabi nating substantive procedures, no, it's designed to detect any material misstatements at the assertion level. Yan. So yung substantive test, either test of detail siya or substantive analytical procedures. So for the first one, no, magte-test tayo ng revenue cycle. So pag sinabi nating revenue cycle, ito po yung mga sales, mga collections, no? So anything that is related sa pagkita ng pera. Ayan. So yung mga inflows, no? Mga inflows to the company, income, yan. Yun yung unang itetest natin. Okay? Yan. So, ano yung mga things that we have to check, no? For this first thing is we will be testing the accuracy and the completeness assertion. So, ano pong ibig sabihin nun, no? Pag sinabi nating accuracy assertion, it pertains to the assertion that all transactions were recorded at the appropriate amount. All transactions were recorded at the appropriate amount. Okay, tama po ang amount. Yun ang accuracy assertion. Accurate po siya. How about completeness? Pag completeness naman, all transactions should have been recorded, have been recorded. Yan. Puro recorded, ano? Kung ano daw yung dapat i-record, ay na-i-record. Ayan, basically yun siya. Okay? So, ano yung mga kailangan na procedures that we have to perform, no? First one ang gagawin natin is to review the sales documents and balances for unusual trends and exceptions. So, we will be testing, no, if there are any unusual transactions and unusual account balances, no, as we review the sales documents natin. Yan. So, halimbawa, sa AR daw, may mga excessively large balances. So, if sa mga na-perform natin na mga tests before, no, yung mga nauna, kung meron kayong napansin doon na parang unusual tong balance na to. Ayan. So, dito na yon magiging relevant sa testings natin ngayon. Okay? Next one, we have to also review sales invoice and customer master data for missing and duplicate items. So the same way that you perform the testings, no, for the completeness or sa mga serial numbers sequence natin for the customer master data, supplier master data natin, the same procedure, you will perform that. But for our sales invoice, kasi nga nasa revenue cycle tayo. Yan, so search natin kung may mga missing, duplicate transactions. Yan, hindi lang missing, no, pati duplicate. Ite-test natin siya. Kasi syempre, pag may duplicate record, halimbawa, na-duplicate yung accounts receivable, 2 entry. Kasi 2 beses pinindot, tas naghang. So, 2 documents tuloy yung na-save. Magiging inaccurate na. Ayan. No, itetest nga natin yung accuracy. Okay? So, clear po ba tayo sa itetest natin in this first part, no? So, now, let's go to the procedures itself. Okay? Yan. So, first is we have to review yung sales document balances nga for unusual trends and exceptions. So, log in po tayo as you can log in using your student account po para hindi ma-lock out yung manager. Baka kasi may iba dyan, nag-log in ng manager, sinunod nga yung 1, 2, 3, 4 ka. So take note po, for students, please use your student account in lieu of the manager's account.
And balikan lang po natin yung ating Fit Academy portal. So now, yan, i-apply na natin dito yung mga natutunan natin last meeting on how to create SQL queries. Ayan. So now we will go to tools and then SQL query. So select lang natin head office when you log in. Yan. Ma'am, saan po makikita yung tools? So dito tayo sa main menu and then ito po sa dulo, yung parang may wrench kasi nga tools. Then SQL query, pindutin lang natin. Okay? So while that's loading, ano po yung ating i-type na SQL query? Ayan. So pwede natin i-type yung show tables. Pag tinype natin yung show tables, ibibigay niya sa'yo lahat ng available na tables. Okay? Kasi nung sa una nating sample database, madali lang, no? Konti lang yung tables. Then I also sent you a sample na document, no? Yung sample material, kung ano-ano naman yung mga tables na nasa SAP S/4HANA. So ngayon, check naman natin dito kay SmartBooks. Type lang natin, show tables. Hindi rin naman to case sensitive. Kasi nga si SQL di naman case sensitive, diba? So, when you execute the show tables query, ibibigay niya sa'yo lahat ng tables na to. Ayan. Kaya tayo nagsimula dun sa konti lang yung tables. Kasi nga po, pagdating mo dito sa SmartBook, sobrang dami na. So, dapat we already understand first how SQL statements are created para pag pumunta tayo sa mas complicated na, which is in this case, dito sa SmartBooks, hindi tayo basta maliligaw, no? You're able to master the basics muna. Oh, so ano daw yung itetest natin? So you already have the list of tables. So sabi, no, you look for a table that you want to generate. So syempre kayo na yung bahala kung ano yung kailangan nyo na table, no? Depende sa requirement natin, okay? Ano ibig sabihin po no na depende sa requirement natin? Kasi po, no, dun sa activity ninyo, nakalagay doon kung ano yung itetest mo. If you have to test, let's say, your accounts receivable balances or the accounts receivable transactions, anong table kaya? Ayan. So, kaya babalikan natin yung analytical thinking natin last week, no? Na when you were when I gave a requirement, kayo po ang mag-iisip ano po kaya ang gagamitin natin doon sa mga tables, no? Okay, so ibig sabihin dito, sa dami-rami ng tables na to, ano kaya ang tamang sagot? Ayan. So, syempre, you're going to apply your common sense na lang din, no? So, halimbawa, sabi natin, AR invoice. Baka naman ito yon AR invoice, no? So, paano natin gagawin yon? Paano natin makikita if ito yung need natin na table? So, i-apply natin yung natutunan natin na select all from AR invoices. Ayan. Tapos, execute natin. Okay. Ayan. Ayan. So, bibigyan ka na niya ng details nung AR invoice table. Ayan. So, yan lahat yun. Okay. So, you now have to check ano po kaya yung details that you need. Nandito po kaya yon sa table na ito. Ayan. So, if you want to check kung complete ba yung mga document numbers, okay, pwede mong gamitin yung AR invoices table. Yan, kung ang i-check mo lang, document number, wala ba siya mga skips, ganyan. Okay? So subukan po natin itong nasa quick guide natin. So let's try daw, no, in the query field, SQL query field, type natin yung query. Select all from sales orders. Ayan. So kaya talaga inuna natin yung SQL query, no, kasi dapat hindi ko na i-explain anong ibig sabihin nitong select asterisk from sales orders. Kasi ang assumption natin dyan, naintindihan nyo na to kasi from last meeting, di ba? So, ayan, select all records from sales orders table. So, execute natin.
Okay. 1 second daw. Ayan. So, these are all the sales orders or all the records from the sales orders table. Yan. So, for you to be able to analyze it more, if gusto nyo siyang gamitin for sa Excel, so pwede nyo ulit i-highlight yung buong table tas i-copy ninyo. Just like what we did doon sa customer and suppliers natin, no, na mga reports. Okay? Yan. So, when you execute, ayun na nga, nag-appear na siya, no, yung table natin. Yan. So, make sure na may lalabas po na ganito para alam ninyo na naging successful yung query ninyo. Okay? So, yan. So, mag-generate tayo ng isang ad hoc sales report. Yan. So, dito, papasok kung naintindihan nyo po ba talaga yung discussion natin on SQL queries. Sige, intindihin natin, no? So, sabi, generate a report where only the document number, document date, BP code, BP name, total amount are shown. Okay? Sort the data in ascending order according to total amount. Ayan. So, mabait na yung quick guide natin, binigyan na tayo ng example. Pero di natin sure kung sa workbook, sa quiz ay merong ibibigay na SQL query. Okay? But definitely, there will be an instruction. Alright? Ayan. So, sige, try natin to. Copy natin, paste natin here. Run natin, execute. Ang kulit ng execute, no? 'Di ba ang ibig sabihin din ng execute is tsugiin. Okay. Yan. So this now gives you, no, the sales orders. Pero ito yung mga columns lang na kinuha natin. Kasi if you saw it earlier, sobrang dami ng columns, 'di ba? Hindi naman lahat 'yon kailangan mo for your report. Okay. Yan. So, yan, no? So, that's what we call an ad hoc sales report. Ibig sabihin ng ad hoc sales report, customized na siya as to what you need. Kasi meron tayo mga reports, no, dito sa financials natin. And for each of the modules, may mga reports tayo. Hindi natin ako-customize kung anong columns lang yung need mo. Okay? Yan. So, the columns will appear. So, yan yung mga need. Now, we're going to test, diba, yung accuracy and completeness assertion. So, ngayon, mag-scan tayo for any unusual items. Ayan. So, for example, may SO amounting to 896,000 executed at December 31, 2023, which is a holiday. Holiday pala. So, bakit nagkaroon ng ganong transaction? Ayan. And also, the amount is unusually large compared to others. Ayan. So, as an auditor, we should inquire this to the management of the company and seek for additional information. Yan. Kasi nga naman, no, ano ba to? Nag-OT ba? Or baka naman merong nag-sales order na worth 896,000 kasi pamasko niya pala, no? Ayan. Okay, so kaya rin natin ginawa dito na we sorted it, no? Naka-order by total amount in ascending order para kita natin agad, uy, parang merong masyadong malaki dito. Ayan. Okay? So, take note na lang, class, no? Yung mga 2026, pwedeng i-exclude nyo to sa analysis kasi 'di ba nag-testing po tayo. Okay? So, nung nag-test tayo sa mga nauna nating topics, yun yung mga naging 2026 yung document date. So, focus lang tayo sa mga 2023. Ayan. Ma'am, paano kapag gusto ko namang i-arrange siya ng by document date? Kasi gulo-gulo, labo-labo siya. Pwede nating gawin actually doc date, total amount. Tapos execute natin. Yan. Try natin if okay siya dito kay SmartBooks.
Ayun. Okay. So, sana nakita nyo, no? So, ngayon, nag-add ako dito ng order ng sorting niya. Order by doc date muna and then, comma, total amount, tas ascending order. So, anong gagawin niya? Isusort niya muna by date, kung papansinin nyo, magkakasunod na yung date. Pero, sa mga dates na yon, no, pag na-arrange niya yung date, i-arrange niya next by the total amount naman. So, for example, meron dyang dobleng date, ang mauuna is yung mas malaki yung amount. Okay? So, ayan, para dito, no, yan, tulad nito, sa mga 2026 na sample natin, una yung pinakamaliit na amount hanggang sa lumaki siya. Ayan, no, kasi pareho siya ng date. So, yung pinakamalaking amount nandito sa nasa bandang dulo. Okay? So, pwede nyo yun gawin. Alright. So, next thing, no, that we'll be doing, so yun nga, you have to follow, no, sa workbook ninyo, kung ano po yung hinihinging requirement, kung ano yung pinapatest sa atin, sales order ba, accounts receivable ba, purchase order ba. So, just follow it. But you can always go back to this quick guide for you to understand yung logic, no, kung paano natin sasagutan yung workbook natin. Okay? So, kapag medyo nawawala po tayo, di natin alam kung anong table yung gagamitin. So, again, type lang po natin show tables, then execute po natin. Okay. Next one. Next, review customer balances for unusual trends and exceptions. Customer balances daw. So, mabait na ulit yung quick guide. Binigay na sa atin yung query. So, select all from customers tayo. Paste lang natin. Hold on. Okay, select all from customers. Copy. Then, paste natin. Tapos, execute natin. Ayan. So, that will give you, no, all the details ng customers ninyo. So, hanggang dulo yan. Lahat ng columns. Okay? So, if hindi binigay yung SQL query doon sa workbook ninyo, pwede kayong mag-decide kung ano yung mga columns needed by looking at the whole table. Ayan. So, generate naman tayo ng ad hoc customer report. Kanina kasi, yung generate natin, di ba, ad hoc sales report. So, ngayon naman, customer report. So, balances lang siya ng mga customers. So, i-copy natin to. Okay, and then paste natin here. Execute. Okay. Ayan. So, now, it gives you, okay, ito, no, yung mga limit check. So, I'm assuming ito yung mga ginawa natin, no. So, you can disregard that from your findings. Hindi yan kasama kasi zero naman lahat ng balance. So, ano yung titignan lang natin? Dito lang tayo mag-focus. Ayan. Okay? So, dito, no, pwede rin nating gawin is order by natin. Order by customer number ascending. Wala naman ay may gumamit ng A pala. Okay, ayan no. So at least mas kita nyo sa taas banda. Okay. Yan. So from here to here, no, pwede nyo nang pwede nyo na siyang i-scan, no? Kung ano kaya dito yung may mga unusual trend. Unusual yung balance or masyadong malaki, masyadong mababa ba. Ayan. So, kayo nang bahalang mag-decide, no? Okay. So, dito sabi, ayan, may example tayo, no? Pero hindi lang ito yung issue, ha? So, you can see here na si Lapi Trading, meron siyang negative balance. Ito yon. Yan. So, dahil negative balance siya, unusual yun. Kasi bakit naman magni-negative balance si Lapi Trading? Okay? So, yan. So, follow lang natin. No? So, para makita natin yung movement ng transactions, which is we also
discussed this naman before. Go tayo sa customers or suppliers, reports, and customer ledger. So ito yon yung may tao. And then reports, customer ledger. Tapos pindutin natin itong journal date na binigay po sa atin. So from 01/01/2023 up to 12/31/2023. 12/31/2023. O, search natin. Customer number. Okay, customer number C1600 kasi Lapi Trading. O, search natin. Select natin Lapi Trading. Ayan. So, search tayo. O, there. So, you can now see the movement, no? Saan banda siya naging negative or kailan siya naging negative. Okay? So, you can see here, ayan, incoming payment, no? Doon siya naging negative nung nagbayad ng 594K. Pero before that, meron ng 224,000 na balance. Yun na lang yung balance na ni Lapi Trading. Nag-overpayment siya. Okay? Yan. So, you can even conduct more tests, no? So, ito, sabi natin, galing siya sa incoming payment. So, why not look into also yung mismong source document niya? Pwede rin nating i-click tong document link to open it. Ayan. So, here, no, makikita natin yung details of the transaction. Ayan. Okay, so, ayun na nga. Yung balance niya naging negative because of the total payment ng 594,808. Kaso ang weird kasi yung creation date ng payment na yun was also in December 31, 2023. So talaga ba, nagbayad pa ba siya on a holiday? Ayan, okay. So take note nyo po yun yung kung ano yung mga tinitignan natin. We look at the balances, we look at the nature of the transaction, you look at also the dates. Okay? Let's continue. Yan, so this just shows us kung paano mag-search sa customer ledger. We already did that. Okay, so yan. So upon examination, na-notice natin si Lapi Trading negative. Yan, so unusual siya. Kasi dapat positive siya or negative balance. Diba? So, yan. List lang natin yung findings. Pwede rin kayo mag-propose ng adjusting entry if yung findings po ninyo ay kailangan ng adjusting entry. Okay? Okay, next one. Review list of customers for any duplicate items. So, this one, we already did this naman before, no? Alam ko na-conduct nyo na din to. You check if there are any irregularities po sa mga customers natin and suppliers, diba? By checking their TIN ID or your tax identification number, no? So, yun. You can already go through that again. Customers and suppliers reports. Tignan natin yung customer list. Yan. So, dito, no, pagko-compare natin. And just as a reminder, no, recall lang natin, click natin yung preview and then export to Excel so that you can get the Excel file of this for further analysis. Okay. Yan. So, nandito naman sa quick guide natin yung halos lahat ng mga kailangan yung makita at malaman, no? Para mag-guide kayo. Next naman that we will be testing, yung next two will be testing the valuation and allocation assertion. So sa valuation and allocation assertion, no, it pertains to the assertion na yung mga assets, liabilities, and equity balances in your FS are included at the appropriate amount. Okay? So, kaya yung valuation and allocation adjustments ni appropriately recorded po, no? So, basically, no, sa revenue cycle, since yun yung tinetest natin ngayon,
yung customer balances po niya dapat recorded in their proper values. So ano yung magiging procedure natin? Ayan, alam ko favorite to ng marami, no, sa mga nag-auditing. Ayan, auditing problem, aging of accounts receivable. Actually, kahit hindi sa audit, no? Parang sa integrated accounting pa lang, integrated financial accounting, no? Intact. Ayan, nag-aging, tapos magbibigay ka ng adjusting entry, no? To recognize any allowance for doubtful accounts if ever na kulang or if ever na not yet recognized yung mga ADA. Okay, so yun, no? So, syempre, gagawin natin yun sa Smart Books. Ayan. So, to view the aging of the accounts receivable po provided, ayan. So, sa allowance for doubtful accounts natin, no, makikita natin yun to your sales reports and the aging. Okay, so puntahan natin sa ating sales reports and then hanapin natin si aging. So again, no, pwede pong i-type lang din, pwedeng i-type lang dito aging, tapos bibigay na niya sa'yo. So default branch natin, head office, and then yung ating default date will be 12/31/2023 kasi yun lang yung period nung audit natin. December 31, 2023. Then preview. Ayan, so napakaganda. Ito ang ating aging report. Ayan, so ito yung aging natin, ano? So, ano po yung gagawin ninyo on your end? Now that you have your aging, no? Itong AR aging natin. So, nakalagay dito yung mga current daw po ay ito yung mga amounts nun and yung subtotal niya, okay? Then, yung 1 to 30 days, 31 to 60 days, no? 60 days old na mga AR yan. Then next one, 61 to 90, wala. 90 days and above, ayan siya. So ano yung gagawin mo, auditor? Okay, what you will do is to compute the amount of allowance for doubtful accounts. Ayan. So talagang babalikan po natin yung auditing. Kaya po prerequisite ang auditing sa IT audit. Okay. So, ayan, no. I-compute natin daw po yung allowance for doubtful accounts. So, i-base dito sa collectibility percentage, okay? So, for example, no, itong 0 to 1 month, 0 to 1 month na age ng AR natin, 100% collectability. O sige, recall nga po, kapag ka 100% ang collectibility, ang tanong ay ilan, ayan, 100% collectibility, ilang porsyento ang magiging ADA? Sige nga. Ito yan oh. Current, 0 to 1 month. Kasi ito pala, sorry, 1 to 30 days, 0 to 1 month, diba? 1 to 30 days yan. O, sige nga po, magkano po ang magiging ADA? Ayon, 0. So, alam mo na, matik na agad. Yung 1 to 30 days natin, tsaka itong current mo, ano na agad yan? 100% collectible. So, 0. 0 yan, no? Yan. Lalagay mo dun sa Excel file mo, 0 yung magiging ADA mo dito. Next one. So, basically, class, no, i-export natin to. Sige, teka. Mag-export na ako ng Excel file nito. Pwede natin to i-copy. Hold on. Export ko na lang siya ng Excel. Let's see if it would work. Okay, try natin. Sometimes kasi ayaw niya. Export to Excel. Ayun. So, export natin to Excel. Piliin nyo lang details. Double check nyo lang kasi yung mga column, color white. Color white yung age. So, gawin nyo lang black yan. Tapos ayusin lang natin yung mga formatting. Ayan, ito, make sure nyo na tama.
Okay. Yes po. Ay, nawala. Sorry. Sorry, parang bumibitaw yung share screen ata pag matagal na ano. Ayan. Okay, so ito yung Excel file natin, no? Ayan yung in-export natin. So, medyo weird lang kasi nagkakaroon ng mga blanks. So, ang gagawin natin dyan, no? Balikan nyo na lang tong video. Highlight natin para maiayos natin yung formatting. Okay, so una ito. Yan, delete natin tong A-column. Okay, and then nag-data cleaning na tayo bigla. Ayan. So, I think okay naman na. So, let's try. Wait. Iyan naman na natin, no? Unmerge cells dapat. Ayan. Kaso medyo masisira talaga. Ay! Sorry. Na-close. Okay. So, ito naman yun. Ayun. So, ito, delete na natin yan. Delete na natin. Okay, then lagyan nyo na lang dito ng customer name. So, linisin lang natin. Okay. Okay, so highlight natin, no, hanggang dulo. Ayan. And then, pagka-highlight natin, okay po. So, click natin tong sort and filter. Tapos, piliin na lang natin yung dito sa doc number. Tanggalin natin yung mga blanks. Ayan. Para, bibigyan ka lang niya ng total amounts. Diba? Yan. So, ngayon, yung mga ibang weird columns, pwede nyo na yan i-delete. Kaya nga, actually, class, kaya mas okay din na gumawa ka ng SQL query kasi mas maayos yung formatting niya. So, yes, Caitlin, may question? Or dahil ba sa kanina lang din yun? Yan. Pag hindi ko napapansin na nawawala, mag-unmute lang kayo, ha? Yan, so delete na natin to kasi doble, may amounts ka naman dito. Ayan. So, gagawin nyo talaga to kasi ipapasa nyo to eh. Delete lang natin. Delete. Ito yung 60. Huwag nyo yan i-delete kasi 0 yan eh. So, para naka-document pa rin na 0 siya. Okay, so ayan. Ito na yung total records, no? Tapos copy natin. Paste natin to another sheet. Paste as values. Ayan, para mas maayos. Okay, I think we're good. Then, highlight natin. Fix lang natin yung mga formatting. Ayan. Okay, so lagyan na natin dito, no? Ada. Ayan, lagyan na muna natin. Collectibility percentage. Okay, collectibility percentage. Tapos, lagyan natin dito uncollectible percentage. Okay, and then the ADA. Ayan. Hey. Nakikita ba? Makikita naman. So, ito no, take note nyo lang yung document date. Naging ano siya, naging number. So, gawin natin na yung kanyang formatting is dapat date. Ayan. Okay, so bunuin natin tong blank. Ayan, so, okay, plot na natin.
Siyempre, kung naka-manual kayo, ikakalkyo nyo lang to, pero hindi tayo magma-manual dito. So, yung current to 0 to 30 days, 0 to 1 month, 100%. Collectibility, gawin nating percentage. Ayan. So, uncollectible, 0. Then, 1 month to not over 2 months. Yeah, not over 2 months, 98. So, ito is 1 minus this 1. Enter. Apply nyo lang rin yan dito sa iba. Okay. So, next one, over 2 months, not over 3 months, 0.95. 61 to 90 days. Tapos pag umabot ng over 3 months or 90 days and above, 0.92 or 92% na. Ayan, so 8%. So ngayon, ito total natin pala muna. Total amount. Yan, so equal sum lang tayo of everything. Then copy natin, paste natin sa iba. Ayan, so ito yung ADA equals, click natin yung total amount times the uncollectible percentage, click enter, copy natin to the other cells. Ayan. Okay. So, dahil dyan, ang ating total will be, so, talaga natin total to ano. Yan. So, your total ADA will be 122,840. Ayan, okay? So, ganun na. Pagka nagpagawa sa inyo ng aging naman ng payables, ganun din. Ganito din po yung process. Okay? Katanungan, mga kapatid. Meron po bang questions? Speak now or forever hold your peace. Wala po. Okay pa tayo. Or magkakaroon na ng tanong kapag ginawa nyo na mismo, no? Yan. So again, ganun po yung gagawin natin to compute for your allowance for doubtful accounts po. Yan. So this is your aging. Ayan. And then, yun. So yun lang pala dito, no, sa valuation. So make sure lang na meron tayong aging. So yung assumption dito is hindi pa siya nakapag-aging, kaya kinomputa natin. Okay. Next naman. Next cycle. Expenditure cycle naman tayo. So, sa expenditure cycle, no, magte-test ulit tayo. Okay? Expenditure cycle, ang itetest naman natin is the accuracy assertion. Anong itetest natin doon? To test na recorded at the appropriate amount, no, yung all expense transactions. Okay, tama po ba yung amount ng expense transactions natin? And also, same as what we did with the sales or with the revenue cycle, review din tayo ng mga purchasing documents or kanina sales documents, diba? Ngayon, review natin yung purchasing documents and mga balances for unusual trends and exceptions. Okay? So again, ang i-check mo doon, meron bang excessively large balances? Meron bang abnormal balances? Okay. So moving on. Ayan. So try naman natin, no? Ito naman ang itetest natin. AP invoice table yung gagamitin natin. So again, punta tayo sa tools, SQL query. Copy lang natin, select from invoices. Yan. So, you can copy this one. Pwede nyo ring i-type. Actually, I would appreciate if you can also try to create your own queries, no? Yun yung point bakit ko kayo tinuruan how to create SQL queries kasi if sa tingin ninyo, mapapadali yung testing nyo rather than going to the report, export as Excel, tas ima-manual, bura-bura mo yung tables.
Kasi by default, hindi maayos yung na-export na file. So rather than doing that, you can have a clean table already by using SQL queries. Yan. Next. So meron ka ng AP invoices. Ano yung itetest natin? Ayan. So magge-generate tayo ng ad hoc AP report just like what you did kanina for your sales order and your AR. So copy lang natin to. Copy natin yung code. If merong ibibigay, no? If ito yung kailangan nyo sa quiz, walang problema. Pero if it's not what you need, then you have to create your own. So ano ibig sabihin nito? Recall lang ulit. Ito po is, ibig sabihin, it would give you the document number, which is the docno, document date, which is the doc date, the BP code, hindi to Blackpink, business partner po yan. Business partner code, either customers or supplier, and then your BP name, ayan, then total amount, okay? From the AP invoices table. Okay, then we order it again by total amount in ascending order. Okay, nakukuha po ba? Naintindihan pa? So, yun. Copy lang natin to, then let's execute this code. Yan, execute natin. Okay. So, yan. So, examine lang natin yung AP invoice if there are any unusual items. Okay? So, pwede nyo rin gawin yan in all of the purchasing documents depende sa requirement in your workbook. Whether it will be a purchase order, whether it will be the shipment documents. So, you just need to know the table name. Alright? So, ayan. Pwede nyo na itong inspeksyonin. Okay, may kakaiba ba dito? Ano mga transactions? Kailan nangyari yung transactions? So, for example, ito, naka-arrange siya by total amount. So, makikita mo agad ano yung pinakamalaki na amounts na purchase. Pwede rin natin gawin, order naman natin by doc date. Ayan. Tapos ascending order para makita natin kung ano yung pagkakasunod-sunod ng transactions by chronological order or by the dates. Yan. So, makikita mo na yung pagkakasunod-sunod, no? So, i-check mo, meron ba ulit transaction on a holiday? May kakaiba ba dito? Okay? So, again, you just have to justify, no? What I want you to learn in this class is more than just following the instructions, no? I want you to also learn to think talaga, no? To apply your critical thinking. Ito ba, acceptable ba to? Sabi sa ODPRAB, no? Merong may tinatawag na materiality. So, ito bang amount na to? Material ba siya? Or exceeding na ba siya for a one-time transaction? Yan. So, yun yung mga pag-iisipan natin, no? Next one. Ayan. So, kanina, nag-test tayo ng valuation and allocation. Tapos, nag-test ulit tayo for the accuracy, no? Tama ba? Accuracy yung tinest natin dito for the una sa purchasing. Okay, so next one naman. Wait. Sorry. Ayan, valuation and allocation in 10. Then 11, we have accuracy, tama. Then next one, okay, next na itetest natin, completeness. Ayan. So, laging tandem kasi yan eh. Hindi pwedeng accuracy lang, dapat may completeness. Kasi aanhin mo kung accurate nga yung para doon sa record na yun, pero kulang naman. So, hindi pa rin accurate, no? Pag kulang. Pagdating mo sa totals, wala. Hindi pa rin yun yung tamang amount. Ano ang itetest natin for completeness assertions in the expenditure cycle? We will be testing if there are any unrecorded liabilities. Ayan. So, kailan magiging unrecorded yung liability?
No, so doon papasok yung ginawa nyo before. 'Di ba? Nagmamatch kayo ng mga shipment document at invoice document. So kapag close na to, dapat may kapartner na yan na invoice. Pero bakit close na yung shipment, wala pa ring invoice? O ayan. So magko-fall yun under the testing of the completeness assertion. Kasi kapag ka na-ship mo na, tas close na yun, dapat meron yung kalakip na invoice eh. Kasi hindi naman mako-close ng mag-isa ang shipment document. Tama po ba? Mako-close lang yung shipment document ng AR invoice pag nagbebenta tayo. Ibig sabihin, nabill ko na yung pinadala natin kay client, kay customer. I-close mo na yan. Kumbaga, case close na. Wala na tayong kailangan i-ship kasi napadala na natin. Kaso, if meron kayo makikita na walang kamatch. Ayan. So, doon papasok na it could be an unrecorded liability pala. O di kaya, na-ship na natin, pero open pa din. Pero matagal na siyang na-ship. So, baka naman nakalimutan lang na i-bill si customer. Pwede rin yun. Okay? So, ayan. So, i-check natin, no? Let us examine the documents that are still open. Ayan. That might lead to the understatement of the accounts. So, i-validate natin yung mga receiving documents po. Ayan. Check natin if merong mga open receiving docs. Okay? Kasi that could indicate, no, na hindi pa po nare-record yung liability, yung related liability for that. Saan natin yun makikita? Let's go to reports and receiving list. So you can log in using the auditor's account, no? Auditor tas password 1234. Let's go to purchases. This one, the price tag, and then reports. Okay? So, reports and receiving list. Okay? Kasi ang itetest natin dito is lahat ba ng na-receive natin na items ay naresebuhan na tayo ni supplier. Ibig sabihin, for all the receiving, dapat meron ka ng AP voucher. Okay, recorded na ang liability. Alright? Okay. So, ayan. So, dito, no, you will already see lahat ng mga open items. So, isipin mo, 2024, 2023, end of the year. So talaga ba, open pa ba talaga tong mga items na to? Kailan ba ang nito, dapat na date to be shipped? Buksan nga natin. Ayan, okay. So nakalagay dito, no, yung due date niya dapat is on the day pala. Dapat pala ma-ship agad to, no? Pero hindi pa siya na-ship. So you have to check, ito ba po ay not really shipped or hindi lang nako-close? Ayan. So ang gagawin natin dyan, no, lahat ng mga open items na yan, we have to ask for more information from the client, from the company. Bakit open pa po itong mga to, not delivered po, not receive na pala natin, sorry. So, receive na natin, no? Na-receive na siya talaga, pero still not yet receiving the invoice or the invoice from the supplier. So, talaga bang hindi pa natin nare-receive yung invoice? Or hindi lang siya na-record? Okay? Kasi technically, kung na-receive mo na to, no, tas ilang araw na nakalipas, dapat may liability ka ng babayaran eh. Kasi yun, libre na lang ba to? Thank you, binigyan mo kami Hexagon Computer Shop ng mga bagong items. So, hindi po. Dapat ma-recognize natin yung mga liability, di ba? Lalo na pag end of the year, nagko-close ka ng mga accounts mo. So, yung mga nakatenga na ganito, receive naman na pala yung item, dapat i-record natin yung liabilities. Ayan, so take note po dito, no?
No AP voucher has been recorded. So, it may what? Understate the vendor balances. Ayan. Okay, understating the vendor balances. Okay. So, validate lang natin, no? Kung wala ba talagang AP voucher na kapartner or baka na doble yung receiving. Okay? So, yan. So, this is actually part din ng previous nyo, diba? Yung pinag-match kayo. Ngayon lang, mas alam mo na, no, na magiging part pala to of your substantive testing under your completeness assertion. Yan, so compare nyo lang, then note your findings. Okay? Next one to test, completeness of balances on the ledgers, trial balance, and the financial statements. Ayan, so this involves the matching of the balances. Ano? So the amount recorded in the subsidiary ledger, dapat equal siya sa general ledger at sa trial balance and sa FS. So syempre, ideally, dapat naman talaga balance yun, 'di ba? Kasi automatic 'yan eh. Kapag ka may ni-record ka na transaction, dapat magkaka-journal entry. Pag may journal entry, papasok sa ledger. At hindi lang subsidiary ledger, pero pati general ledger. At papasok sa trial balance at papasok sa FS. Ma'am, paano pag kulang? Ay baka nagkaroon ng system error. May problema doon sa integrity kaya hindi tumatawid sa mismong report, hindi napupul ng report. O may issue ngayon yung financial statement mo or yung reports ng system mo pagka ganun. Ano ibig sabihin? Halimbawa, nasa journal entry, okay, pasok, may JE. May ledger, pasok sa next level. Kaso pagdating mo, uy, parang kulang yung balanse ng trial balance ko, ba't ganun? Ayun, so baka may error, hindi nakukuha yung complete transactions. Alright? So what you need to do here, no? Validate natin yung subsidiary ledger mo kung sa accounts receivable. Pag ito ang amount, no, dapat yun din ang amount na nasa general ledger, yun din ang amount na nasa trial balance. Okay, ayan, makikita natin, no? Okay. Yan. So, dapat yun din, 3.2 M ang total balance niyan. Sa TB, 3.2 M. O, pagdating ng balance sheet, 3.2 M din, okay? Yan. So, yun po yung mga itetest natin, okay? If complete siya. Okay, nakukuha po ba? So, kaya talagang yung mga previous activities nyo, dahan-dahan eh. O, ipapa-download muna sa'yo, aalamin mo kung saan nada-download yung reports, kumpleto ba lahat ng mga accounting records, tapos ngayon titignan mo na if tama yung balances niya. Okay? Sige, questions? Before we proceed to the next, ano oras na ba? 8 o'clock. Baka matapos ko na to hanggang dulo. Okay, I think we can end sa existence assertion. Madali lang to kung nandyan siya. Then, valuation and allocation ulit. So, mag-end tayo sa activity 14. Ayan, activity 14 tayo mag-end. Kasi, yung susunod, for next week na to, medyo madugo kasi to. Ayan, mag-o-audit tayo of cash in bank. Ayan, ang saya. Mag-bank recon tayo. Pero using the system. Diba? Exciting. So, talagang kung gusto mo ng audit, dito, mag-e-enjoy ka dito. Mag-audit tayo, hahanapin mo yung mga reconciling items. Siyempre, hindi ito ibibigay sa'yo basta-basta. O, may ito, nakikita nyo ba? O, may deposit in transit ka. So, ngayon, hanapin mo dyan sa mga records mo, nasa ng deposit in transit, account outstanding check. Ayan. So, next week yan, next week.
Ayun. Hindi lang pala audit, hindi lang bank recon, pati audit of cash on hand. Ayan. So, per account na tayo. Cash on hand, tapos inventories. Ayan, ang saya, may net realizable value ka pa. Diba? Prepayments. Ayan, may adjusting entry ka dito. Propose tayo ng adjusting entries. Ayan, diba? And then, audit of fixed assets. Ayan, yung lapsing ng PPE, yung life, computer depreciation. Ayan, then IT audit report. Ayan, theories na lang yan. Okay. Ayan, at least may, mukhang matatapos naman pala natin. So, itatawid natin yan. Next week, audit lang tayo of balance, specific accounts. So, okay na tayo sa 11, okay na tayo sa 12. 13 muna tayo, existence. Ayan. So, sa existence assertion naman, ang kailangan lang natin dito to validate ay yun po bang mga sinasabi na bayad ay talaga pong nag-e-exist. Ayan. Vendor balances recorded in the system really exist. Ayan. So, yun yung we need to test, no? Ayan. So, what are the procedures? First one, examine subsequent payments to suppliers. So, tignan natin lahat ng mga payments made in the subsequent period or the next period, no? So, check natin if yung payables ba in the current period or, yung mga payables in the current period ay nai-record po ba? Okay? Nabayaran po ba sa subsequent period yung mga payables in the last period. Okay. So, ayan, mag-ano ulit tayo. Gawa lang tayo ng SQL query ulit. Punta tayo sa tools, SQL query. Sorry, na-highlight natin. So, I suggest, gawin nyo to for the week. Kasi next week, medyo na yon, medyo mabigat-bigat yung yung mga test natin for each account. Yan. So, select all from payments. Execute natin. Okay. Then, once you execute that, so papakita niya sa'yo lahat ng mga payments. Then, ayan. So, i-run down natin to. Gawa ulit tayo ng ad hoc payment account. It would only show document number, document date, business partner code, business partner name, and total amount. So, copy natin. Copy. And then, paste natin. Sorry. Hold on. Copy natin. And then, paste natin. Then, execute. Okay. Ayan. So ano ang titignan natin dito ngayon, no? So you have to test if there are any payments made, no, para dun sa mga open. Okay, yung mga open pa na mga invoices. So these are the list of all the payments made, no? All the payments made. So ngayon, itong mga payments na to, i-check natin baka yung mga liabilities, no, in the previous na period, okay, are paid naman in the succeeding period. Kasi ang point lang nun is, legit ba tong na to, itong transaction na to? Or kunwari lang to na may binilhang supplier, tas hindi naman talaga existent, no, yung mga items, or hindi talaga existent yung company na yun. Ayan. So, you will just get it from this one. Okay? So, next natin, last one,
valuation and allocation assertion ulit. So, ang gagawin natin is to send confirmations to the vendors to confirm the balances. Ayan. So, ano yung kailangan natin dito? Kanina, gumawa tayo ng aging of accounts receivable. I mean, nag-generate tayo ng aging of AR. Tapos nag-compute tayo ng allowance for doubtful accounts. Ngayon naman, what you will be doing is to get the aging, ayan, kukunin natin yung aging of your AP, ito po, ayan. So with this aging of the accounts payable, so ito lang naman yung need nyo dyan na screenshot. With that aging, pwede nating i-validate ngayon kay supplier. Siyempre, hindi nyo to magagawa kasi fictitious lang naman yung suppliers natin. But in the real world, no, pwedeng i-validate. Okay, supplier Asiatic Computers, talaga bang yung amount na babayaran pa sa'yo ni RU Laptops ay talagang 302,400? O, tapos sabi sa'yo, ay hindi 3,000, ay 302,400. Ano yan? 604,000. Ay, meron palang hindi na record. Understated pala si RU Laptops sa balances niya kay Asiatic Computers. Okay po? Yan, so hanggang dito lang yung magiging activities ninyo for the whole week.